Now, ngayon, nato pa rin tayo sa series ng Truth or Trends. And simple lang naman, no, bago tayo mag-jump dun sa pag-uusapan natin. Para malaman ninyo kung itong mensahe na to para sa inyo. Mag-focus pa rin tayo sa youth, how to reach more young people. But of course, as an example din para sa mga buhay ng mga kabataan, pag-uusapan natin itong very important topic. But before we dive in, gusto ko lang malaman sa inyo. Just be honest to kailangan nyo magtaas ng kamay kung kayo po ito. Kayo ba ay marami na, o kahit minsan lang, nakagawa ng pagkakamali sa buhay po ninyo? Sinasurvey ko kasi iaabot ko sa mic, yung mic sa hindi magtataas. Okay, very good. So pakibabaho, lahat tayo nagkamali na. Tama ho ba? Isa, dalawa, or maraming beses, paulit-ulit, nagkamali na tayo. Kung katabi mo naman yung asawa mo, harapan, tingnan mo yung asawa mo. Sige po, tingnan nyo, face to face. Sabihin mo sa kanya, sa'yo lang ako hindi nagkamali. Yeah. Lahat tayo, walang exemption. Usually lang, nawawala yung self-awareness natin sa mga pagkakamali natin sa buhay. Pagkamali yung pananaw natin sa kasalanan o sa pagkakamali. Minsan kasi iniisip natin, nagkamali lang ang isang tao pagka pumatay, nangalunya, diba, nagnakaw ng maraming pera, pero kung palima-lima lang, okay lang yon. Kung masyado natang mura yun, pa 20-20 na lang, diba? Wala yun. Wala masyado yun. Kumbaga small time na gimmick yun. Pero kung malaki yung mga kasalanan, nagkamali ka. But, to be honest, yung pag-uusap na pagkakamali, especially sa pagiging Kristiyano, the moment, ang secret lang naman, the moment na hindi na si God yung naging number 1 sa puso mo, nag-fail ka na. The moment na may ginawa kang bagay o serbisyo at ang motibo mo ay para sa sarili mo, nagkamali ka. You failed already. Are you following? Diba? The moment na bilang anak, kasi youth man tayo ngayon, hindi ka nagrespeto sa magulang mo, inside and outside, sa loob na, kasi pwedeng, yes po, daddy. Lahat po nang sasabihin ninyo, mapagliling ko na, diba? Pero ang balak mo pala, palakihan yung allowance. Fail ka na nun. Diba? Kung ikaw husband ka, sinasabi ng Panginoon, mahalin mo yung asawa mo gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan na binigay niya kanyang buhay. At yung pag-ibig mo, nararamdaman lang ng misis mo pag may kailangan ka, nag-fail ka na nun. Sa mga misis, the moment na hindi ka nag-submit, ito, every time na nagtuturo ho, kahit sa couples retreat, lagi may nagtatanong sa akin, perfect, ganun ba talaga yon, pastor? Kailangan mag-submit, ang hirap Sa 5 desisyon na ginawa niya, 6 o 7 yung mali. Paano ako magsasubmit? And yet, sinabi doon nga, kahit nga unbeliever pa yung mister mo, kailangan mong gawin yon. Pero nakikita ho natin na sa mga mas may edad, knock-knock, tabi-tabi ho, at sa mga mas nakakabata, makikita natin na those mistakes, like yung mga nabanggit din na pagsisinungaling, pangchichismis. May kilala po ba kayong chismosa? Huwag niyo po ituturo ngayon. Lahat yan lustful thoughts. Okay, yung mga bagay na yan, alam natin na mali yan, pero kung mapapansin nyo rin, yung mga kabataan, especially ngayon, they don't know how to handle failures and mistakes. Now, why did I mention that? Marami silang mga pamamaraan para i-handle yon. Sabi nga ng mga pag-aaral, pwedeng tumatakbo sila, nagsosolo, ina-isolate yung sarili, naninisi. Diba? Hindi inaakin yung pagkakamali. Yung iba nga ho, sa totoo lang, maganda talagang ipag-pray nyo ho ang sarili ninyo na talagang mag-disciple ng mga kabataan kasi sobrang dami ho ngayon ng mga kabataan, high school and colleges na nagpapakamatay, hindi lang ho nababalita because they don't know how to handle failures and mistakes. And when I was meditating dun sa pag-uusapan natin, bakit man nagkakaroon ng ganong pagtugon sa mga pagkukulang o pagkakamali? And ako lang, habang pinapag-pray ko sa Panginoon, naisip ko ho na pag tingnan mo kasi yung sistema ng mundo, mali ho yung sistema, walang ligtas na lugar, and even example na makikita simula sa bahay, sa eskwelahan, online at offline. Sa mundong ito ngayon, wala hong lugar ang mga pagkakamali. Bigyan ko ho kayo ng example. Ang mga kabataan naman, kung paano nila pinaglalabanan ang pagkakamali nila sa buhay, number 1 na nakaka-apekto sa kanila yung mga magulang. Marami sa mga magulang,
Pag nagkamali yung anak, akala mo buong buhay na puro mali lang siya. At walang safe space. Di ba, pag nagtatanong yung bata sa magulang, bakit po laging mali na lang ang nakikita nyo? Bakit po laging nyo kung kinakausap lang pag mali? Ano pa sasabihin ng magulang? Nagkakamali ka, anak. Mali pa rin, di ba? Nagreklamo na, mali pa rin. But with all honesty, nandyan yung pagsumbat. Nandyan yung pagdisiplina, hindi dahil talaga may pakialam sa anak. Pero minsan, dahil naapektuhan yung image ng magulang. And out of frustration, isusumbat lahat as if yung pagkakamali, turning point. Na minsan kahit maliliit lang because of frustration, walang magandang example na nakikita sa tahanan. Ito yung nakikita nila, pag nagkamali ka, pwede kang ma-disown. Kaya nangyayari sa mga bata, nagtatago. Ang matindi doon, pag pumunta sa eskwelahan, ganun din ang mangyayari. Pag nagkamali ka, mapipintasan ka, o mabubuli ka. Alam nyo, ang Pinoy, isa po ito sa mga pinakamalakas mambuli sa totoo lang. Lakas natin man-discriminate. Lakas natin mang-kantsaw. At sa eskwelahan, kahit gano'n ka kagaling, pag nagkaroon ka ng pagkakamali, ibubuli ka, ito mga matindi. Pag pumunta ka sa online, yung tinatawag na cancel culture, ibang klase yan. Alam niyo, sabi nga nung sister-in-law ko nung last week lang, merong isang vlogger, nakalimutan ko ulit yung pangalan. Anyway, nag-video lang siya na may flash na nasa concert siya. And makikita nyo, baka marami sa inyo nakaka-relate, huwag yun na sabihin yung pangalan. Ano siya nag-video na naka-flash, na makikita nyo rin sa video, naka-flash din yung iba nagre-record. And ginagawa naman niya yung palagi. Pero, nung nabash siya online, akala mo parang pumatay na ng tao. Kung atakihin ng mga tao, nagalit na galit. And I was thinking, nagbakasyon pa daw sa ibang bansa, bumalik, ganun pa rin, binabash pa rin. Nakakalungkot. Kasi because of those pressures, indirectly tinuturo sa mga kabataan or even sa ating lahat na dapat ang buhay perpekto lang. Na hindi ka pwede mag-post na may pagkakamali. Di ba, pag may group picture, bago i-post, ang karamihan baka ako lang to. Ba? O, bago mo i-post, pwede mong patingin. Sino titingnan nyo? Sarili nyo kung nakapikit ka doon, hindi ka naka-best angle mo, etc. Bakit? Kasi gusto mo ipakita yung perfect And nakukonfuse yung mga kabataan. Sasabihin ng magulang, group picture sa hapagkainan, bonding with the fam. After ng picture, kanya-kanyang cellphone. And yung cancel culture, going back, ibang klase. So ngayon, makikita mo, kahit saan pumunta yung mga kabataan o yung mga tao ngayon, ang hirap po. Ang hirap. Kasi alam nila, pag nagkamali ka, wala ka ng pag-asa. Dahil napakatindi ng cancel culture. Ito mga matindi. Isa rin sa mga notorious na kung saan, ito na sana yung pinaka-safe space para sa mga tao na nagkakamali. Dito pa mas matindi ang judgment. And I'm speaking for the church generally, not just sa CCF, pero yung buong Kristyanismo. When you go online, ang dami yung mga kabataan ngayon na nagpa-podcast din. Na umalis sa simbahan because of church hurt. Dahil may mga leaders or pastors na pag may nagkamali sa simbahan, ididisiplina, tatanggalin, pero wala yung restoration. Kaya ang message at communication sa buong simbahan, pag nagkamali ka, tapos ka na. Nasusundan ba natin? May mga tao na feeling nila, nafe-feel nila na may pakinabang na, pag may pakinabang lang sila sa simbahan, doon lang sila kinakausap, doon lang binibigyan ng oras. Pero pag nagkamali na, invisible na. Now, I don't know who you are. Ang dami ho natin dito. At wala hong kumausap sa akin patungkol dito sa mensahe na to. But if you have been hurt by the church, whether our church or some of the churches that you've been attending before, in behalf of Christianity, I would like to ask for your forgiveness. Dahil hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Na maramdaman mong pag nagkamali ka, katapusan mo na. And maybe many of us in this room right now, in the past, you are so zealous, passionate, ibang klase kang maglingkod ng kabataan mo. Pero
throughout that journey, meron kang mga isa o dalawa o isang malaking desisyon na ginawa mo sa buhay mo. At simula nun hanggang ngayon, di ka na nakabangon. Kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang gagawin natin ngayong hapon, titignan natin sa Biblia. Ano ba yung pattern ni Jesus when it comes on restoration? Ano ba yung dapat nating maranasan pag tayo ang nagkamali? Ang panalangin ko ho, kung kayo ho may mga magulang na nandito nakikinig, meron ho kayong mga anak na paulit-ulit ho nagkakamali. Tayo ho bilang magulang, maging pattern natin yung ginawa ni Jesus sa isa sa mga disciples niya. Kung tayo ho minsan nagkamali na ho, at hanggang ngayon, hinohon pa rin kayo ng mga pagkakamali niyo sa buhay ng mga nakaraan. Sana ho, ito ho yung magbigay ng pagbabago. Dahil gusto ho ng Panginoon na maranasan ho natin yung buhay na ganap at kasiya-siya. Yung tunay na epekto ng grasya at habag ng Diyos na na kay Kristo Jesus. So, ang pag-uusapan po natin, isa sa mga batang disciple ni Jesus, which is si Peter. And alam naman natin sa buhay ni Peter, just like us, maraming mga ups and downs sa buhay niya eh. Nasusundan ho ba natin? Tayo, alam ko lahat tayo nagkamali. Tama ho ba? Taas nga ulit yung kamay ng mga nagkamali. Iba, 2 kamay pa ah. Isa lang ho, okay naman, di ba? Pakibaba ho. Pero taas naman ang kamay yung mga, at least may ginawa ring tama kahit isa. Di ba? Lahat naman tayo may ganon. Yun nga lang, yung pagkakamali iba yung impact sa atin. Kasi pag di naman si Peter, like for example, yung calling niya, ibang klase. It was from a miracle experience na wala silang mahuli, pero sinabi ni Lord, sige, ilagay ninyo yung nets ninyo. Sabi ni Simon, Master, buong gabi kami naguhuli, pero wala kami nahuli. Pero nung sumunod sila, sobrang tindi nung nahuli nila, naputol ho, nasira ho yung net. And when it happened, may kita ho natin yung epekto kay Peter. Na-realize niya na si Jesus ay hindi lang basta guro. Kaya nga sabi niya, di ba natakot siya? Yun talaga yung encounter sa Panginoon eh. Pag naintindihan mo at nagkaroon ka ng personal na encuentro sa Panginoon, makikita mo yung kasalanan mo. Hindi lang yung gusto mo si Lord kasi gusto mo magpunta ng langit. Pero makikita mo na, Lord, hindi kita deserve. Hindi ko kaya sa presensya mo. Buti na lang, ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot from now on. This will be your calling. Fisher of men. And after that, they left everything and followed Him. Alam mo, yung testimony niya, big time. Sipin niyo, di ba, pag ikikwento niya sa mga kaibigan niya, paano mo na-meet si Lord? Grabe, tol, di ka maniniwala. Dami ng isda na huli namin. Mismo ang Panginoon nagpakita sa akin. At hindi ko natapos doon. He was able to witness so many miracles. Mark 5:37. Yung pagka-resurrect nung daughter ni Jairus. Isipin nyo, hinarang pa sila nung bleeding woman. Alala nyo ho yung kwento? Diba yung 12 years na nagbi-bleed yung babae. Tapos on the way, nung una may sakit na, pagkarating nila, namatay na. Tapos pagkarating doon sa bahay, may mga umiiyak na. Tapos ang sabi ni Jesus sa Mark 5, ba't kayo umiiyak? Natutulog lang yon. Anong reaksyon ng mga umiiyak? Tawanan sila. I don't know about you, pero sinubukan ko lang ilagay yung sarili ko kay Peter. Kasama ko si Lord doon, napili niya akong kasama doon sa miracle na yon. Nagtatawa na lahat, nagdududa. Bawa lang, si Jesus yung small group leader ko. Parang gusto ko sabihin, Kuya, tuloy pa ba tayo? Parang alanganin tayo dito. Patay na daw talaga. Diba, sabi niya, tulog lang, patay na daw. Kaya sabi ni Lord, paalisin niyo lahat. Nanay, tatay lang, tas itong 3, sama kayo dito sa akin. Yung mga iba, bili kayong yelo. Hindi, wala akong sinabi nga. Ito kayo, 3. Punta sila doon, nabuhay. Isipin nyo na lang yung miracle na yon. Nabuhay. And it will boost your moral. It will lead you to follow Jesus even more. Hindi ho natatapos yun. Even the transfiguration. Nakita mo na nag-iba yung itsura ni Lord, Elijah and Moses, and 3 lang kayo doon. I don't know about you, but in the context of small group, ang angkas mo siguro nun pagbalik mo sa small group. Tol, wala kayo nung last meeting, kaming 3 lang yung present. Hindi nag-GM si Kuya. Kita namin, Elijah, Moses, ang tindi. Tsaka mistiso pala, di ba? Parang gano'n. Testahin.
Di ba? Hindi lang natigil doon ha. Si Peter din, the only disciple who was able to walk on water. Nung nakita nila from afar, si Jesus, parang multo yun ah. Pero sabi nila, ako to. O sabi niya, o sige, Lord, pwede ba tayo dyan? Sige, halika, come. And then, he began to, di ba? Walk on water. Ang tindi, siguro, di ba, sa tag-ulan ngayon, sino ba mga binabaha dito? Sa labas ng village namin, binabaha eh. Angas mo siguro nun, di ba, yung hanggang dito yung tubig, pero nandun ka. Ibang klaseng experience. Yung 11 nakatingin sa kanya eh. And one of the high moments ni Peter, ang matindi doon, hindi pa natapos doon. Peter was able to answer yung quiz B. Sino po sa inyo dito nakatenda ng Bible study or small group meetings? Taas po yung kanang kamay ulit. Kahit family Bible study. O pakibabaho ulit. Hindi ba pag sa Bible study, nakakatakot, lalo nga nung pag binabasa ka ng leader mo, babasahin mo naman itong Matthew 16:13-16. Ikaw magbabasa ka lang without comprehension, di ba? Kasi hindi natin pranactice yun ng elementary. So, basa ka lang. Sabay pag tinanong ka ng leader mo, anong natutunan mo doon? Pwede po kang basahin ulit, di ba? Parang, kasi nahihiya ka eh, di ba? Ito, isipin nyo, sabi ni Peter dito, mga bata, anong sabi sa akin ng mga tao sa labas? Sino daw ako? So, boss, sabi nila, ikaw daw si Elijah o propeta. Ang dami nila sinasabi. Sabi ni Lord bigla, para sa inyo, sino ako? Hindi ko alam exactly kung ano nangyari. Kung nag-unahan ba sila? Or what? But remember, yung kasama ni Peter dito sa grupo, ito yung mga kasama niya na nag-uusap palagi sa likod ni Jesus. Sino ba pinakamagaling talaga sa atin dito? Nasusundan niyo ba? Now, dito sa sitwasyon na to, sinabi ni Peter, you are the Christ. Anong nangyari nung sinabi niyang you are the Christ? There was affirmation, diba? He was confirmed by the Lord. In appreciation ni God, sabi God, blessed are you. Yung answer was revealed by the God the Father. Nagkaroon ng bagong pangalan, I don't know, pero ang ganda ng bago niyang pangalan, The Rock. Ang ibig sabihin, he received the vision na sa kanya itatayo ang simbahan. Receive a promise, gates of hell shall not prevail against it. But here's the thing though, sa buhay Kristiyano, hindi laging tagumpay. Tama ho ba? May mga pagsubok at pagkakamali din. Si Peter, after ng transfiguration, sablay siya sa suggestion niya. Diba ang sabi niya, Kuya, Lord, tayo dito ng ng mga tent. Isa sa'yo, isa kay Moses, Elijah. Sabi sa Mark, hindi niya alam yung sinasabi niya dahil natatakot siya. Sabi sa Luke 9:33, ang comment ni Luke, not realizing what he was saying. Di niya alam kung ano pinagsasabi niya. Para praise ko lang ho yun Julius version yun. Ito si Peter, hindi niya alam pinagsasabi niya. Natakot din siya. He was able to walk on water and yet, sa dulo nung malapit na siya, nakita niya yung hangin. Di ba may mga pagkakataon na gano'n? Ang linaw-linaw ng pangako ng Diyos. Sumunod ka lang. Kumatakot. Magbayad ka ng buwis. Lord, malulugi ako. Magbayad ka ng... Lord, kukurapin lang to. Magbayad ka. Iaabot mo na, Nakita mo yung pangangailangan ng kumpanya. Mahalin mo lang yung mister mo. Magbabago yan. Lord, minamahal ko naman Pero parang, pahaba yung sungay. Hindi, sige lang. Pagsilbihan mo lang. Sa dulo, isang araw na lang, babaguhin na ni Lord. Muko ka. And same as with Peter. Lalakad ka na Nakailang hakbang ka na sa pagsunod ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na isang hangin lang, pwede ka nang mawala doon sa focus sa Panginoon. Nandiyan pa ho ba kayo? He doesn't have eternal mindset. Ang ganda na nung sagot niya nung Matthew 16. Sabay nung sa dulo, nung sinabi ni Lord na I will go back to Jerusalem, I will suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. Hindi ko alam kung narinig ni Peter yung and be raised up for the third day. Pero ang sabi dito, nagsasalita si Lord, He took him aside. Siguro dahil naisip niya, ako na si Peter. Na-promote ako sa grupo na to. I don't know. Sabi doon, He took him aside. Diba? Sabi, Lord, hindi mo alam pinagsasabi mo. Anong mamamatay? Hindi pwede mangyari sa yun. Now, he received the greatest, one of the heaviest rebuke.
Sabi sa kanya, get behind me, Satan. Ang focus mo, Peter, stumbling block ka. Hindi mo iniisip yung interest patungkol sa Diyos. Pero pang sarili lang. Kanina lang tama siya sa quiz B, you are the Christ. And minsan may mga ganun ho sa buhay natin, di ba? Tama ho ba? Kakasunod mo lang sa Panginoon. Sorry ho, pumabalak ba ako para magising yung mga nagpe-pray. Kaninang excited ka. May tulog ka bigla. Nangyayari. Nangyayari talaga eh. Di ba na, ang galing-galing mo, di ba? Excited ka, pero bumabaksak ka agad. Ito pa matindi. He denies Jesus 3 times. Sabihin nyo nga po, 3 times. Di ba yung una nagsinungaling siya, pangalawang may sumpa, o nangako siya, pangatlo, if I could just say, bad words he cursed. He cursed and made an oath. Hindi ko talaga kilala yan. And one of his mistakes, he abandoned Jesus and his calling. Ang sabi sa Mark 14:50, lahat sila umalis. Alam niyo, few verses bago nung verse 50, yung Mark 14:29, after sabihin ni Lord, na lahat kayo, iiwan niyo ako. Ang sagot ni Pedro, Lord, iiwan ko naman, itong mga to malamang iiwan ka neto. Ako hindi. Pero lahat sila umalis. And maybe for some of us, just like Peter, ako maraming beses na ako nangako sa Panginoon. Lord, ibigay mo lang to. Lord, mangyari lang to. Lord, pagbigyan mo lang ako dito. Kaya nga, when you look at the life of Peter, you can really see that walang exemption sa pagkakamali. Mga kapatid sa Panginoon, kung nahihiya ho kayong umaten ngayon dahil sa dami ng pagkakamali nyo sa buhay ninyo, sana po ito na yung huling linggo na nahihiya ho kayo at pagkatapos ng service na to, matanggal ho yun. Kasi yung failure kasama talaga sa journey, pero hindi ibig sabihin nag-fail ka, disqualify ka na sa purpose ng Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may pag-asa pa tayo sa Panginoon. Kaya nga, maganda ho yung title natin God Restores, Run Back to Jesus. Sabihin po natin, God restores, run back to Jesus. One more time. God restores, run back to Jesus. For the last time, God restores, run back to Jesus. So number 1 na makikita ho natin, yung restoration process ng Panginoon, He reaches out. Tayo ho mga Kristiyano, kaya ho tayo nakakabalik sa Panginoon. Hindi dahil nahahanap natin ng Panginoon, pero nakakatagpo tayo ng Panginoon. Isipin nyo, after ng pagkamatay niya, bago yung chapter 21 na binasa natin, nagpakita na ho si Lord eh. Nasusundan ho ba natin? Nung gabi, nung unang araw ng linggo, as He promised, di ba? Ang sitwasyon ng mga Hudyo, nakasarado yung pinto, bakit daw ho? Tatakot sila kasi pwedeng sila na yung susunod. They were so afraid. Now, on verse 3, ang sabi ho ng basahin na sabay-sabay, Jesus came and stood among them and said to them, louder, buti na lang hindi tayo si Jesus. Kasi kung tayo si Jesus, lock yung pinto. Dumating tayo. Boom! Ano kayo ngayon? Pwede, di ba? Asan yung mga nangako dito nung hindi ako iiwan? O ba yun? Ay, hindi. Si Peter pala. Pwede. Di ba? Pero hindi. Ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, every time na makakatagpo tayo ng Panginoon, encouragement na mararamdaman natin. Kaya nga sa mga Kristiyano, nanampalataya na sa Panginoon at binili na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo at katawan na nabayubay sa krus. Pag nakakaramdam ka pa ng guilt at hindi ka makaalis doon, hindi po yan sa Diyos. Hindi po yan sa Diyos. Kasi napatawad ka na ng Panginoon eh. And when the Lord reaches out, He is very personal. Tingnan niyo, ba't ko nasabi? Pagkatapos nun, si Tomas wala nun eh. So nabalitaan niya lang. Di ba? Sabi ni Tomas, hindi yung totoo. Hanggat hindi ko nahawakan, doon lang ako maniniwala. Tingnan niyo yung nangyari. Sa verse 26 ang sabi dito, nagpakita ulit si Lord. At hindi niya sinabi kay Tomas o sa grupo,
Teka lang. Last week, nandito ako. Nakita nyo na ako. Meron daw dito sa small group natin na hindi naniniwala. Pwede. Pero hindi. Ang unang salita pa rin ng Panginoon, peace be with you. Kasama ba doon si Tomas? At binaba ng Panginoon yung level ni Tomas na nagdududa. Pinalapit niya at pinahawakan niya yung kanyang katawan. At doon, nagkaroon ng revelasyon sa buhay ni Tomas at naglupasay at sinabing, Jesus, ikaw ang aking Panginoon at Diyos. Now, ang maganda kay Lord, ina-address niya lahat personally. Si Peter, just to let you know, nakita niya na si Lord ng 2 beses. Pero yung binasa ho natin na passage, ang sabi dito, di ba, na nagpunta sila sa Galilee, and just try to imagine this, no? Very significant na grupo sila nagpunta. Kasi sa totoo lang, kung scattered, kung sila ay, disheartened at takot, magpupulasan po yan. O kaya, sanay kasi ako sa rumble, eh. Mag-iwa-hiwalay. Kaya, di ba, magtatakbuhan niya kanya-kanya kasi hinahunting yung mga yan, eh. Pero they were already encouraged kasi nagpakita na si Lord. And in this chapter, makikita natin na nagpunta sila sa fishing para patayin yung oras. Habang inaantay ang Panginoon. Bakit ko nasabi? Matthew 28:7, sinabi doon ng anghel, sabihin mo yung mga disciples, punta sa Galilee, imimit sila ng Panginoon. Mark 16:7, ganoon din sinabi, punta kayo doon, imimit sila ng Panginoon. And the Lord really reached them out. While they were fishing, si Lord nandun lang nakatayo. At nung dumating na yung umaga, ano ang unang sinabi ni Lord sa kanila, sa mga nag-aantay? Everybody say the word children. Alam niyo ho, yung original language mo niyan, it's an endearment. Pwedeng tawagin ni Lord yung mga disciples na mga traidor, wala ba kayong nakitang isda? Buti nga. Just being real, ha? Nakikitotoo lang ako. O, yung mga nangiiwan ng leader dyan. Kami yun. Di ba parang, hindi eh. Pero, ang sabi ng Panginoon, children. At gusto kong huminto tayo doon. Kasi gusto kong maintindihan nating lahat ng mga nanampalataya na sa Panginoon, ha? Sabi doon ka lang magiging anak eh. Pag nanampalataya ka. Lahat nilikha pero hindi lahat anak. Pero kung anak ka na ng Diyos at nagkamali ka, hindi mawawala yung pagiging anak mo. Minsan lang niloloko tayo ng kaaway na pag nagkamali ka, labas ka na sa pamilya. Alam niyo, sa buhay ko, gusto ko mangumpisal dito. Nung 2 taon pa lang ho akong Kristiyano, siguro mga 16 years old ho ako. Failed po ako big time. 16 years old. 14 ako nung nakakilala sa Panginoon through a youth camp. And you know, I'm really excited to share the gospel. The first passage that I memorized was Galatians 2:20. Yun yung battle cry ko sa buhay ko. Not I, but Christ. Ginagawa ko lahat ng pagkakataon para maibahagi si Kristo. Lahat ng mga barkada ko sa lugar namin, ini-invite ko sa simbahan. Para lang makilala nila si Kristo. Kasi alam ko kung saan sila pupunta eh. At naiintindihan ko pagmamahal ng Diyos sa kanila. But there was this one time na merong event. Every mahal na araw pupunta sa Antipolo. Dahil nga malapit na kami, tiga Ortigas Extension ako, pa-participate kami doon dati. Paalam ako sa leader ko, pwede bang sumama doon? Sabi niya sa akin, huwag ka na sumama doon. Kasi kung ano lang gagawin nyo, totoo naman yon. Yung history ng pagpunta namin lagi sa Antipolo, pag mahal na araw, na naglalakad lang, sorry po, nagiinuman lang kami dun eh. Hindi nga kami umaabot sa simbahan. So, ang sabi ko sa leader ko, hindi, share ko na sila ng gospel. Very Christian, di ba? Yun, true enough, pagkarating namin doon, balik sa bisyo, na unti-unti nila ako nayaya. Kasama ko yung mga na-invite ko na sa church, ha? Hanggang sa nakagawa ko ng immoral sin sa harapan nila. Now, while doing the act, na-convict ho ako. Para ho akong binuhusan ng malamig na tubig. At umalis ho ako ng bahay
kung saan kami nag-stay dun sa Antipolo. Tama ko yung pinsan ko. Na nag-a-attend na rin ng J-Zone dati, sabi ko sa kanya, Tol, nasira ko pangalan ng Panginoon. Nasira. Alam ko, nasira ko. Wala silang sinabi sa akin, pero alam ko, sobrang nadumihan ko pangalan ng Panginoon. Hindi ako nakatulog buong madaling araw hanggang sa Biyernes na nga po, nakita-kita kami dahil nakauwi na rin sila. Ni-remind ko sila kasi dati yung youth service o J-Zone, Sabado yun eh. Sabi ko sa mga kabarkada ko, bukas attend tayo ng youth service. Sabi ng isang kababata ko na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Di na kami attend doon kasi pare-parehas lang pala. And when I heard that response, alam nyo, iniyak ko talaga ito sa Panginoon. And sinasabi ko sa Panginoon, ako wala na akong pakialam sa pangalan ko eh. Nabagansya na ako, nahatid na ako ng mobile sa bahay namin, na-blacklist na ako sa isang lugar dahil nagnakaw ako. Alam mo yun, parang wala ka na po protekta sa pangalan mo. Magulo ka, sira ulo, nagbibisyo. Wala na eh. Pero sabi ko kay Lord, Lord, ito ho yung hindi ko kaya sa lahat. Nasira ko yung pangalan nyo. Kaya ang sabi ko sa kanya, Lord, ito na po yung huling attend ko sa youth service at magpapaalam na ho ako sa lahat. And true enough, nangyari ho yun. Tinawag ko yung mga leaders nun before. 2006 ho ito eh. At sabi ko sa kanila, kunento ko sa kanila yung nangyari. At sinabi ko sa kanila, gusto ko rin pong malaman ninyo na ito na po yung huling attend ko dito sa youth service natin. Dahil hindi ko ho naingatan ang pangalan ng Panginoon. Kanya, ibang klase ho ang Panginoon. Ang ina-expect ko sa kanila, very good. Chop, chop, chop. Have a nice day. Pero hindi ho eh. You know, one by one, while I was crying, niyayakap nila ako at nire-remind nila ako na pag-ibig ng Diyos at paulit-ulit ho nilang sinasabi na anak ka pa rin niya. Now, kaya ho ako nandito pa rin. Maraming pagkakataon. Wala na ho ako dapat dito. Pero ang Panginoon ang naghanap sa akin. Kaya nga sa pag-ibig ng Diyos, pwede kang tumakbo. Ang problema lang, di ka makakatakas. Hindi ko alam kung nasan ho kayo sa sitwasyon ninyo, bilang asawa, bilang magulang, bilang estudyante o bilang Kristiyano. Pero regardless kung ano man yung nagawa niyo sa buhay, gusto ko lang kayo encourage na wala na tayong pwedeng gawin pa para mabawasan o madagdagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. In fact, yung pag-ibig nga ng Diyos, sobrang kumpleto, walang kondisyon, at nagsimula na yan. Bago pa likhain ng mundo, mahal ka na ng Diyos. Bago ka pa huminga, pagkalabas mo sa nanay mo, mahal ka na ng Diyos. Habang naglilingkod ka, mahal ka na. Habang nagkakamali ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Dahil nanampalataya ka na hanggang dulo, mananatili ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya nga kapatid, kung ikaw nagkamali ka na sa buhay mo, at feeling mo wala na, na-dismiss ka na ng simbahan, na-dismiss ka na ng grupo o ng pamilya mo, gusto ko lang sabihin sa ito na kung narinig mo ngayon yung mensahe na to, nire-reach out ka ng Panginoon. At tinatawag ka niyang anak. At gusto ka niya makabalik. O sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabihin niya po, mahal ka ng Diyos. Now, number 2, He reminds. Ang galing ho nito eh, He reminds. Sabi ho daw, pagdating ng verse 6, diba, they cast the net. Okay, and sabi daw, the great number of fish. Now, pagdating ng susunod ng passage, alam niyo ho, binalik ng Panginoon si Peter sa Luke 5. Isn't it amazing? Sobrang tindi ng pagiging sovereign ng Diyos. Na even yung meeting place nila, kasama ho sa plano ng Diyos. Diba sa atin na mga nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, hindi na makausad, subukan mo lang bumalik. Baliktanaw ka lang kung saan yung oras na kinatagpo mo ang Panginoon ng unang beses. Diba sa Amazing Grace, yung the hour I first believe, balik ka lang doon palagi. At makikita mo na ang pag-ibig sa iyo ng Diyos sapat.
Kasi katulad nung ginawa niya kay Peter, isipin niyo, ganun pa rin. I-cast ninyo. Nakahuli. Nung na-realize nilang si Lord John, dito yung naging pagkakaiba. Kasi second encounter to ng Panginoon kay Peter eh. Alam niyo yung pinagkaiba? Kanina, binasa ho natin, ang sabi ho doon, si Peter nung una natakot. Tama? Sabi, alis kayo, makasalanan ako. Ngayon, si Peter, kahit na 100 yards away from the Lord, nagdamit, tumalon, lumangoy, papunta kay Jesus. Bakit? Kasi alam niya ang kapatawaran ng Panginoon. Narinig niyo na yung peace be with you nung unang 2 beses na. Alam niyang nandyan si Jesus, hindi para mag-condemn na. Pero i-assure ng pag-ibig at katanggap-tanggap pa rin siya sa Panginoon despite of what happened in his life. Now, mga kapatid sa Panginoon, para sa ating lahat to, kung ikaw nakakaramdam ka ng hiya sa pagpunta sa presensya ng Diyos. Sabi sa Hebrews, sabi rin sa Ephesians, by His grace we have this confidence to draw near. Pag may naririnig kang bulong at sinasabi sa iyong, amen, amen ka pa, antindi mo sa parking kanina, pa-amen, pataas-taas ka pa ng kamay kanina. Kung sigawan mo yung misis mo, pahawak-hawak ka pa ng flag. Hindi ka marunong magugas ng plato. Example lang ha, sa mga nagawak ng flag. Sibag-sibag mo sa campus, di ka naasahan sa bahay. Ba't ka pa mag-church? Pa-elevate ka pa? Pag nakarinig ho kayo ng ganon, napasisip-sisip ka pa, hindi po yan sa Panginoon. Kasi yung tunay na boses ng Panginoon, pag narinig mo yan, lalo kang lalapit sa Kanya. Lalo kang lalapit sa Kanya. Sabi pa nga dito, hindi natigil dun eh. There's a charcoal. Sa lamig, nagbigay si Lord. Pwede naman si Lord, nagpakain na lang, diba? Pero nagbigay mo siya ng init. Ni-remind niya yung bring some of the fish. Sabi ng mga Bible scholars, sinasabi dito na gusto lang nila maintindihan ang pagpapala ng Panginoon. Pag pinagpala kayo, gusto rin ni Lord ipagamit nyo yan sa service. And not just that, ang sabi pa doon, hindi na torn. Diba nung una, nasira yung net eh. Just like Peter, he was broken. Tama? Pero ngayon buo na si Peter eh. And the Lord is just telling him a reminder. And sabi ng Panginoon, come have breakfast. Alam niyo, kung pag-aaralan natin ang kultura ng Hudyo, hindi ho basta-basta ginagawa ng mga Hudyo ay makikikain sa hindi niya kakilala. Lalo na sa mga taong kakilala niya pero puro shame ang dinadala. Are you following? Sa Pinoy, tayo, very welcoming tayo. Tama ba? Pag kumakain tayo, kahit di natin kakilala, tumingin lang. Sabihin natin, kain. Buka mo. Di ba? Kain. Pag umupo talaga. Di mo naman kasi minimin eh. Di ba? Pero sa mga Hudyo, very ibang klaseng itsura to. Kasi ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi lang basta fellowship, pero Peter, halika. Sasaluhin ko yung kahiyan mo at papalitan ko ng glory ko. Peter, halika. Yung pagkakamali mo, tatapalan ko ng pag-ibig ko. Halika, kain ka dito. Alalahanin natin, di ba, yung Lord's Supper? Wala ka nang dapat i-prove, Peter. Kain ka. Kain kayo, yung mga nag-deny. And what is the essence of God reminding us of His grace? Alam niyo, maganda ho talagang maging practice natin na i-allow natin palagi ang Panginoon na patuloy na mangusap sa atin. Especially pag nagkakamali ho tayo, lagi natin babalikan kung saan tayo dinampot ng Diyos. Kanina ho, sinare ko ito sa CCF Kainta, pero gusto ko rin i-share sa inyo na galing ho ako sa isang mission trip na halos 5 linggo. Eh dito ho sa mission trip na to, may mga leaders din na concern, no? At gusto na sabihin na, maganda bawasan yung mga gagawin sa ministry para makaikot ka. Pero para sa puso ko talaga, save to serve. Basta makakapaglingkod. So what happened to me, by God's grace and privilege, yung unang linggo, nagturo ko ng parang family seminar, 4 na topic. Ako lang kung mag-isa, awa ng Diyos sa sustain naman. And during that week,
Halos every night, nag-devotion ako dun sa mga leaders natin kasi gusto ko silang i-encourage eh. Ano man yung quiet time ko, minsan lang to eh. So kaysa magkwentuhan lang kami kung ano nangyari sa mga pinapanood nating teleserye o K-drama, Bible, di ba? So encourage. After nun, pumunta ako sa isang Sunday service, tapos nagkasalo ako. After nun, nagpunta ako sa isang satellite ulit natin, nag-True Life, 7 message, tapos Sunday service. Tapos yung last na Sunday service, gabi, bago yung last na Sunday service, bago ako umuwi dito sa bansa natin, sabi nung leader doon, paano mo nagagawa yun? Paano mo nagagawa yun? And then, during this conversation, sinasabi ko sa kanya na, alam mo kuya, yung sa akin, kahit nung nasa campus, parang kahit campus missionary pa ako, sa habag at grasya ng Diyos, may mga linggo ako, halos araw-araw nagtuturo ako sa iba't ibang mga school. Huwag ko kayong bibitaw, hindi ito patungkol sa akin. Tapos ako, ang lagi ko lang hudyat, titigil lang ako magsalita kapag tinanggalan ako ng boses ng Panginoon. Ito ho, hindi ako nagbibiro Fast forward muna ng onte. After nung Sunday service, yung huling Sunday service, diba nag-pray? Pagkakababa ko sa stage, magic, nawalan ako bigla ng boses. Binalikan ako nung kausap ko kagabi, sabi niya, mukhang time na magpahinga. And marami din mga nagsasabi sa akin, dahan-dahan lang. And sabi ko nga, nagigets ko yun eh. Alam ko yung value ng rest, don't get me wrong. I value that. Pero sabi ko dun sa kausap ko nung gabi, alam mo kuya, every time na binabalikan ko kung saan ako pinulot ng Diyos, every time, nagpapasalamat ako patungkol sa proteksyon niya, sa biyaya, sa grasya, sa kapatawaran. Paano niya ako iniingatan? Sabi ko nga, nung nag-yes ako sa Panginoon na sumunod sa Kanya, hindi ko nakita yung mga ganito. Basta sabi ko lang, Lord, gamitin mo ako kung ano yung meron sa akin. And every time naaalala ko yung patuloy na pagpapatawad, patuloy na pag-restore, alam niyo, sa totoo lang, hanggang ngayon, tinatanong ko, Lord, paano mo ko kayang mahalin? At pag binabalikan ko yun, lagi ko sinasabi sa sarili ko na wala po akong ibang pwedeng mabigay kundi ang buhay ko lang. Na nanggaling lang din sa Kanya. And hindi ko yun dahil may gusto akong patunayan. Pero it's a response to His amazing reminder about His grace, His love, and His mercy. Kaya nga sa atin, huwag niyo hahayaan na ang failure or mistakes or wrong decisions in life ang titigil. Para sa lahat tayo nandito, nakaupo, nakatayo, nagagamit ng Diyos dahil sa grasya niya. Pag tingnan mo ang grasya ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano, present to, simula pa nung naligtas tayo, sa journey na meron tayo ngayon, at hanggang sa dulo. Pag sinabi ng ating Diyos, na nagharap-harap na tayo sa Kanya at sinabi niyang, well done, good and faithful. Sino yung good and faithful? Si Kristo po yun na nasa atin. Huwag niyo pong i-prove ang sarili ninyo. Pero bagkus, maglilingkod tayo at ibibigay ang lahat ng meron tayo dahil alam natin na napatawad tayo ng Diyos at minahal niya tayo ng buo at mamahalin niya tayo hanggang dulo. Kaya huwag niyo kukunin yung glory ng Diyos. Pinapaalala ko sa atin ng Diyos ngayon, kung ano man yung pagkakamali niyo sa buhay niyo, binayaran pa ho ng Diyos yun. Tapos na po yun. At ayaw ng Diyos sa atin makita na ang Kristiyano nakaatang lang sa sarili nating kalakasan. Hindi po. Sa biyaya ho ng Diyos. Pakisabi ulit sa katabi, God restores, run back to Jesus. So the third part, it's a rebuke and at the same time, it's a refocus. Now, why did I say that? Isipin nyo, si Peter, di ba Peter na siya noong mga previous chapter eh. Pero dito, binalik siya ni Lord doon sa Simon, son of John. And ang tanong ni Lord, do you love me more than this? How many times He asked Peter? 3 times. To the point that the writer himself, when he was describing, John the Beloved, when he was describing Peter in his gospel, he said, Peter was grieved.
Now, some of the Bible scholars would say this is a rebuke. But many Bible scholars also will say that this is a refocus. Why did I say that? Kasi pag tinignan nyo mabuti, 3 beses, sabi nila para mabura yung 3 beses sa pag-deny. Pero 3 beses din na pagtanong kung mahal mo ba ako, Peter? Kasi gustong ipakita ni Lord kay Peter na, Peter, ang Kristyanismo, hindi to by performance. Di mo kailangan makipagtagisan dito. Kahit yung repentance, yes, gusto ko yan, pero ang pinaka-importante at ang mahalaga sa akin, yung puso mo. Kaya Peter, tinatanong kita, hindi ako convinced. Tama ka, I know everything. Pero Peter, sa pagtatanong ko, gusto kong malaman mo at matutunan mo, sa Kristyanismo, ang mahalaga puso. Kasi pwedeng naglilingkod ka, pero ang puso mo wala dito. Pero hindi pwede na ang puso mo ay tama sa Diyos at gumagawa ka ng hindi nakakalugod sa Kanya. Kaya bago niya i-recommission si Peter, sinasabi lang ni Lord, tama natin yung puso natin, Peter. Nasanay tayo na lagi tayong sumasagot, lagi tayong active, nangunguna paminsan-minsan. Hindi, Peter, ikaw yung magiging rock. And gusto ko itatayo ko yung simbahan ko sa rock na tama ang puso. Kaya nga sa atin, pinapaalala sa atin ng Diyos yung mga pagkakamali natin, hindi para i-guilt trip tayo. Pero nire-remind din sa atin ng Panginoon na ang concern talaga ng Diyos sa atin yung puso. Alam nyo, marami ako mga Bible references. First is yung 2 Chronicles 16:9. Sabi doon, the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth. Bakit? Para malaman niya kung sino yung puso na para sa Kanya. 1 Samuel 13:14. Ang sabi ho doon, He is looking after a man after His own heart. Matthew 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart. Revelations 2:4, ang message sa Ephesus, ang galing na mga ginagawa ninyo. I know your toil. I know your labor. I know your zealousness in defending the faith. But there's this one thing that I have against you, that you forgot your first love. Yung first love, yung puso. Kaya nga ho sa atin, yes, tama yan, naalala natin yung mga pagkakamali natin. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, ang mahalaga yung puso natin. Hindi ko sinasabing gamitin ho natin to para magkasala tayo at gawin nating lisensya. Pero uulitin ko ho, pag tama ang puso mo sa Panginoon, tama din yung uso eh. Tama ho. Pag tama yung puso mo sa Panginoon, tama rin yung pagkilos eh. Pag tama ang puso mo sa Panginoon, tama yung pagkakaintindi, tama yung pagtingin. At yun po yung gusto ng ating Panginoon. Failures are inevitable, pero yung failure sa buhay natin, hindi pipigil yon sa paggamit sa Panginoon as long as ang puso natin para sa Panginoon. So let me just call our testimony sharer to prove that. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay po ni Ate Lang. Magandang hapon po. Magandang hapon po. My name is Lara, and my story is about God's unrelenting pursuit, His restoration, and how He continues to shape my journey in every season. My walk with the Lord began at a young age, here in CCF, Sunday School, where I grew up serving as a little girl. I learned to love the church then. My dad played a big role in my early involvement. Dinala niya ako sa mga mission trip, sa mga outreach events. He instilled in me a deep commitment to ministry. And by high school, I was one of the youth leaders in J-Zone, ang youth ministry po natin. About 2 decades ago, this picture was taken. I helped lead others to Christ. In high school was also when I made the decision to surrender my life to the Lord. But even with my passion for ministry, I did not fully understand my identity in Christ. This made me vulnerable to spiritual struggles that would shape my journey in the years ahead. Let me backtrack. My struggle with identity went back to growing up in a broken home. My mom left when I was 6 years old, and after she left, my dad found the Lord, and he began his journey with God that would soon include me.
He started attending CCF and bringing me to Sunday services. This was way back when services was still in Valle Verde Country Club. And for much of my life, I felt like a ping pong ball, bouncing between different worlds. My mom took me with her to the Netherlands during my elementary school years and then brought me back here to live with my dad in the Philippines, and we'd go to CCF. And then my mom took me again to live with her in Thailand for high school, and then I came back to the Philippines again for college. Each new environment left me feeling detached and struggling to find a place where I belong. I sought to fill that void with things outside of God. So in college, I started drifting, looking for acceptance and validation in romantic relationships. But each relationship brought me more heartache as I tried to find my worth in others rather than in Christ. So after college, I moved to Australia to pursue my master's, and I entered in a relationship that led to an engagement. Outwardly, everything seemed to be perfect, but deep down, I knew that this relationship wasn't pleasing to God. I even hid it from my dad, knowing that he would not approve of this relationship. I ended the engagement. I listened to that still small voice of God. I moved to Hong Kong to take on a job offer, hoping desperately for a fresh start. In Hong Kong, nothing was familiar. The years of seeking fulfillment in others had left me drained, exhausted, and lost. And so one night, in my small Hong Kong apartment, I finally turned back to God, crying out to Him with all my heart to restore and to heal me. And like the prodigal son returning home, I felt God's love envelop me for the first time in years, and I felt hope. I knew that Jesus was ready to redeem my story again. I made a covenant to put God first, seeking my identity in Him. The next 2 years became a season of deep renewal, serving at a local orphanage, and those years were some of the most intimate years I've had with God. I led the missions in our church in Hong Kong, and I even prayed that I'd find peace, even if singleness was His will. But of course, God knew my heart. And on a missions trip to Cambodia, I met Magnus, a Canadian man passionate about serving God and serving others. But without accountability and discipleship, we fell into immorality. I got pregnant. It was such a painful season of shame and surrender. And to this day, I still don't have the words to describe the pain of that season. I failed God again. But I made a decision this time around to silence the lies, and there were so many lies, to repent and get back up. Through prayer, fasting, and support from our church and our parents, by God's grace, we found healing. We got married shortly before the birth of our daughter. God had redeemed my story again. And God blessed us with 2 more children after that and a full wedding. God fulfilled my prayer for a husband, a full family, and reminding me every day that I am redeemed only by His grace alone. Praise God. And so while living in Canada, Magnus called me during one of his business trips here in Manila and excitedly sharing that he had a meeting with a church called CCF. What are the chances? But it's not a chance. It was God's hand again intervening in my life. The very church that I grew up in, I instantly recognized again that this was God. He even met with one of our sports leaders, Paul Tanchi, bringing back memories of my J-Zone years. And now, a year and a half later, just this year in January, we're back here. Magnus is serving as the sports director at CCF and Life Academy. Praise God. And I've returned to the place where my journey with the Lord began. I went full circle by God's grace, and He has been with us every step of the way in every season. Our journey with God is still ongoing as I homeschool our 3 children now back here in the Philippines. My story is a testimony to the fact that the Christian walk does not stop when we first surrender to Christ. It's a daily journey of renewal, growth, grace, and restoration.
John chapter 10 verse 10 tells us that the enemy comes to steal, kill, and destroy. But we have a Savior who turns ashes into beauty. In John 16:33, it says, Jesus reminds us that although we'll face troubles in this world, He is with us, and He has overcome the world. My journey has been filled with moments where I let the enemy win, just like the Apostle Peter, but each time, God's love found a way to draw me back. And I am a living testament that God never stops redeeming, never stops restoring, and His love truly knows no bounds. So by God's grace, today, I stand here fully anchored in Christ with my identity grounded in Him alone. To God be all the glory and praise. Praise the Lord. Praise God. At stay po kayo dyan. Si Magnus, brother, here. Pwede po ba natin ipag-praise si Lara and si Magnus? Shall we just extend our right hand as a sign of blessing to the couple? Father, we thank you once again for this amazing time that you allowed Lara and Magnus to share their wonderful testimony, of course, your story in their lives. And I just pray, Lord, continue to bless their relationship. Give them always wisdom, guidance as they lead our sports, facilities, and ministry in our church. Protect them from any lies and schemes of the evil one. And continue to use them mightily as they disciple their kids and the people under them. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po ulit. Thank you so much. Now, it's very clear, we can see na sa Panginoon ang mahalaga ang puso. At pag tama ang puso, hindi ka exempted sa pagkakamali. Ang maganda lang doon, alam mo na nagkakamali ka. And that is a sign of being a true follower of the Lord. And if your heart is really for the Lord, He will not stop using you, no matter what. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, God restores, run back to Jesus. Now for the last point, we can see here that He doesn't stop there. Hindi tumitigil ang Panginoon na ma-encounter ka ulit, ipaalala sa iyo kung saan kanya pinulot dati o saan kanya niligtas. Itatama niya ang puso mo at iaalay niya sa kalooban niya sa buhay mo. At hindi mo titigil doon na magkaroon ka lang ng feel-good experience. Pero gusto makita ng Panginoon na ma-experience mo yung tunay na buhay pa nagpapagamit ka sa Kanya. Just like Peter, after reminding him of the importance of having the right heart, he was commissioned, feed my sheep. And then after that, sinabi ni Lord kay Peter, medyo matindi ho ito and it's very clear na when we follow the Lord, yung suffering, hindi po tayo exempted doon. Kaya nga minsan nakakapagtaka, di ba, pagka masyadong smooth ang buhay mo at Kristiyano ka, hindi ko naman sinasabi maghanap ka ng problema o persecution, pero maganda i-assess mo yung sarili mo kung sinusunod mo ba talaga ang Panginoon. Pero sabi dito ni Lord kay Peter, truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. Ano pong explanation? Ang sabi dito nung writer, si John the Beloved, this he said to show by what kind of death he was to glorify. Tandaan nyo sa conversation na to, kasama pa yung 6 na nag-aalmusal din. At Peter, di ba? Kausap ni Jesus. Sabi ni Jesus, sige, pakainin mo yung mga tupa. Pero ito yung mangyayari sa'yo. Dahil tama na ang puso mo ngayon, Peter. Sumunod ka. Look at the response of Peter. Imagine niyo na lang, nasa small group meeting sila. Pagkasabi ni Lord, ito mangyayari sa'yo. Tingnan niyo yung reaction ni Peter, ha? Tingnan niya yung writer nung binabasa natin. Ini-describe ng writer Si Peter daw, nung sinabi, sa ganitong parang ka mamamatay. Crucified, upside down. Di ba parang sa D group, di ba yung... Di ba parang sabi niya, Lord, sino po ba ulit yung nag-traitor sa inyo? Di ba? Alam na siguro nila yun kasi nagpakamatay di ba? Alam na nila yun Sabi ni Peter, Lord, paano to? Di ba? Eto, yung laging humihiga sa inyo pa nag-Lord's Supper tayo. Ano mangyari dito? Sabi sa kanya ni Lord, what is it to you? You follow me. And when the Lord recommissioned us, maganda ko, a great reminder for all of us. Stop comparing yourself to others. You serve God because you understand the grace that restores you. You serve God because you understand the grace
that has given you the privilege to be used and to represent God sa anumang pagkakataon. Hindi ho titigil ng Panginoon pag nirestore tayo doon sa mawala lang yung guilt. Pero ang gusto ng Panginoon, magamit niya tayong patuloy dahil yun talaga yung buhay na ganap at kasiyasiya, yung buhay na sumusunod sa Panginoon. Now, as we end, let me just share to you one final story from one of our youngest campus missionary in our local church in CCF Cainta. Ang pangalan niya po ay Kobe. Now, si Kobe, he was just 10 years old when he came to know the Lord. Ang nangyari ho yan ganito. So, si Kobe, nakita niya ako, naka-baller ako na, pinsan ko ho yan eh. Gospel bracelet ho ako. Tapos, sabi niya sa akin, nung 5 years old siya, Kuya, pwede bang pa-arbor yan? Sabi ko, grabe ito, arbor sa mulut ito na yung salita na yun. O sige, papa-arbor pa sa ito, pero kain muna tayo sa labas. So, ginawa namin, kain kami sa McDo. May malapit na McDo sa amin. So, binanggit ko, bawal ba yun? Kumain kami sa restaurant na lang yan. Sabi ko sa kanya, sinag ko sa kanya yung gospel track, no? Yung gospel track. Kasi may, akala niya, Rastafarian na baller. Kasi nga, yung kulay, di ba? May green, may black, may... So, sabi ko sa kanya, Kobe, yun nga lang, etong baller na to, may kwento to. So, sinag ko sa kanya yung gospel. Nung binibigay ko na kay Kobe, sabi ko sa kanya, eto lang, Kobe, yung kailangan mong maintindihan. Hindi pwedeng tumagal sa'yo yung baller na to. Kailangan mo tong ipasa. So that weekend, ito si Kobe, invite niya yung grade 5 student na classmate niya, umaten siya sa Elevate, dumating sa punto ho na si Kobe nagdadala niya ng mga 30 na elementary students sa youth service natin. So he was very active, no? But throughout his journey, active din niya sa campus ministry, sa music team. Marami ho siyang failures na na-experience sa buhay niya. And he got discouraged. There was this one event, nabanggit lang sa akin ni Kobe, na nung nagpa-practice sila sa music team, dahil bata pa lang siya, sinabihan siya ng isa sa mga kuya, na huwag ka na nga tumugtog. Parang napahiya ho siya eh. Kasi nasita siya lang siguro, di ba? Parang nadala din sa frustration yung nanita sa kanya, and I'm not recommending that anyway. No? Pahiya siya, tapos yung leader niya, sabi niya, ipa-follow up siya, pero hindi siya finalo up. Hanggang sa nagsunod-sunod na, nag-college, napabisyo, para mabilong lang sa mga barkada. Basically, nawala siya sa Panginoon. Nasusundan niyo ba? Nawala yung apoy. Now, nagkaroon ho ng summer camp yung Elevate Metro East. And yung isang kapatid ko, naalala si Kobe, in-invite siya. And si Kobe, bilang diba, napalayo na sa Panginoon eh. Diba, nag-undergo ng depression, talagang muti ka pang hindi makagraduate. College na ho siya eh. Muti ka pang hindi matapos yung thesis dahil magka-problema, etc. Talagang down moment siya. And sabi sa kanya nung kapatid ko, Kobe, tara, atin ka sa summer camp. Meron tayong summer camp. Sabi ni Kobe, ay, wala akong pera. Sabi ng kapatid, hindi, kami na bahala doon. So, technically, nakita natin na siya talaga nire-reach out siya ng Panginoon eh. And in the summer camp, okay, ito ho si Kobe, matanda na ho, college siya. Nung kanina picture, grade 5 siya noon. Ngayon, college siya to, 22. Nakaputi. Doon niya na-encounter si Lord again. Now, nung na-encounter niya si God, ibang klase yung experience ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi nakalaya siya doon sa hurt na naranasan niya sa church, sa ministry. Nakalaya siya doon sa mga pagkakamali na hinohon siya at hindi siya mapatahimik, na nagbibigay ng dahilan para hindi umattend ng church. Hindi sumama sa family Bible study namin. Binalik ko siya ng Panginoon after ng encounter niya. At ngayon ho si Kobe, bumalik ho siya bilang aming campus head sa Pasig City Science High School, kung saan siya graduate. Nag-start na rin ho siya ng mag-D group ulit. Palakpakan natin ng Panginoon. Active ho ulit siya sa music ministry at umaatan ulit siya ng D group upline. Kanino hong D group upline? Yung nakasakit ho sa kanya. Isa sa mga nakasakit sa kanya. Now, why am I sharing that story? Kasi gusto ko lang makita ninyo, nabanggit ni Pastor Marty, gusto kong hiramin eh. Yung tunay na restoration, hindi yan nangyayari sa proseso lang. Pero sa tamang tao. Sa tamang person na mai-encounter mo, kay Jesus lang po yung totoong restoration. Huwag niyong hanapin sa mga self-help books. Sometimes, minamalit natin masyado yung knowing God. Iniisip natin, nasan doon yung application? Pero pag na-realize mo na, pag binalik ka niya at bumalik ka sa Diyos, at kinilala mo ulit ang Jesus, hinayaan mong ma-encounter ka niya ulit, mapaalala sa'yo, ma-rebuke, ma-refocus, at ma-recommission,
maintindihan mo na despite of your failures and mistakes in life, our failures and mistakes in life, Jesus' love is greater than our failures, and no one is too far from God's grace. No one is too far. Sobrang mahal ng Diyos ang sanlibutan na binigay niya ang bugtong na anak. Na kung sino maniniwala, whether merong 10 pagkakamali o 100, mabigat o malaki sa mata ng tao at mata ng mundo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan tayo naligtas. Diyan ho kayo pwedeng maligtas kung wala pa kayong relasyon sa Panginoon. Kung ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang lahat para lang mabalik tayo sa Kanya. Walang kasalanan at makasalanan ang masyadong malayo sa grasya ng Diyos. Balik ho tayo at balik tayo sa paglilingkod. Balik ho tayo sa Panginoong Yesus. Manalangin ho tayo. Father, we thank you so much again for this amazing time that you have given us. Indeed, it's always by your grace. Bakit kami nandito? Lord, nangungumpisal po ako. Hindi ko po ito kayang gawin kundi kayo lang banal na Espiritu. So hipuin niyo po ang mga puso ng mga kapatid ko na nangihina, natatakot, nagkakaroon ng doubt and anxiety na pagbalik sa inyo. Ipakita niyo po sa kanila na hindi po nanggagaling sa inyo ang takot, kundi ang kapayapaan at assurance na napatawad mo na kami at ang pagmamahal mo sa amin ay buo. Kung anuman, Panginoon, yung mga pagkakamali sa mga nakaraan, in Jesus' name, tanggalin niyo po ito sa puso at isipan. Yung mga pumipigil sa aming lahat para ibigay palagi ang buong puso sa inyo. O Panginoon, sobrang excited ho kami sa gagawin niyo po sa aming lahat. Keep us aligned with you, our hearts with you. Patuloy po, Lord, na i-restore niyo ang aming puso at buhay para lang sa kadakilaan niyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Dave Pagayanan mula sa Elevate Youth Ministry at kasama natin po ang ating speaker na si Pastor Julius Rayala upang sagutin ang inyong mga katanungan. Happy Youth Month po, Pastor Julius. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Kamusta po kayo? Ayos naman, by God's grace. Happy Youth Month din, Dave. Praise God po. Para naman po sa ating unang katanungan, may pag-asa po ba ang isang taong paulit-ulit na binigo ang Diyos? Of course, meron. Pagtingin natin sa Philippians 1:6, ang pangako doon ni God sa pamamagitan ni Apostle Paul is si God na nagsimula ng good work, He will be able to finish it until the end. So, ibig sabihin, pinapakita doon ni Pablo na ang buhay ng Kristiyano, it's a process. And yung paulit-ulit na pagkakabigo sa Panginoon o sa Diyos, ano yan part yan ng journey natin as a Christian. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng perpekto, hindi tayo pwedeng mabuhay ng sinless, but we sin less and less and less. Ang maganda lang dito sa tanong na to is, number 1, alam mong binibigo mo si God at aware ka na hindi yun tama. Kasi pagka wala ka pa sa Panginoon, wala kang pakialam dun . So, ang magandang gawin mo is, kung sinasabi sa 1 John 1:8-10, you live a daily life of repentance and confession. Kasi talagang yung pagkakamali, nandun yan . Pero kailangan din nating i-confess, diba? At mag-repent at patuloy na bumalik sa Panginoon. Praise God po. Para naman po sa ating susunod na katanungan, ano ang una dapat namin gawin kapag kami ay nahulog muli sa aming kasalanan? Ang maganda, number 1, is you assume the responsibility. Don't blame others. You admit that you have committed a mistake. Katulad ng ginawa ni David, diba? Nung nahulog siya sa kasalanan at na-rebuke siya. Ganun din sa Romans 14, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi doon, lahat tayo, harap tayo before the Lord . So, dapat yun yung una mong gawin. And then, pangalawa, punta ka na kay Lord. Diba, rekta ka na kay God and you confess. Yung kaninang sinabi natin na passage na 1 John 1:9. Kailangan mo ikumpisal yan sa Panginoon. Pangalawa, maganda ikumpisal mo rin sa community. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng healing . Diba, sabi sa New Testament. And maganda rin na makita mo yung sitwasyon mo na bumalik ulit kay Lord. Not just yung prayer lang, but katulad ng habit ng spiritual life nung nasa Acts 2:42 na nagbabasa ulit sila ng Bible, nag-aaral sila, nandun sila sa fellowship. Kailangan mo ipagpatuloy yung spiritual
discipline na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi yun yung predestined method ng Panginoon para ma-nurture natin yung relationship natin sa Kanya. And siguro yung last doon is yung never isolate. Okay? Don't you ever feel na hindi mo na-deserve ang simbahan o ang community ng simbahan pa nagkamali ka. Kasi sino bang hindi nagkamali dito? And ang purpose ng simbahan is to edify, to encourage. Nasa Hebrews yan, tsaka Colossians. Siguro yun yung mga steps. Huwag kang babalik sa dating buhay. Okay? Alam ni Lord na magkakamali ka at magkakamali ka pa. Pero kagandahan lang doon, sapat ang kabayaran na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Praise God po. Para naman po sa ating huling katanungan, may hangganan ba ang pag-restore ng Diyos po sa atin? Of course, meron. Dalawa yung magiging daan dyan eh. It's either mauna kang umuwi sa Panginoon o dumating na siya. Siyempre, pag dumating na siya, sabi sa Revelations nga, diba? No more tears, no more pain, glorified body na tayo, sabi sa Thessalonians, pag sinulubong tayo ng Panginoon. Pero kagandahan lang doon na kailangan nating ma-realize is hindi natin alam parehas kung kailan yon. So, kaysa isipin natin na sa future pala, darating yung pagkakataon, by God's grace naman pala ito, antayin ko na lang yon, tsaka na ako magpa-restore. Pero magandang action point natin dito is, the moment na narinig mo to ngayon, nasa sitwasyon ka na kung saan kakatapos mo lang sa isang pagkakamaling desisyon o gawain sa buhay mo, maganda simulan mo ngayon yung pagpa-restore sa Panginoon na ipagpanalangin mo ma-encounter ka niya, just like what we have discussed kanina kay Peter, na nung na-enkwentro siya ng Panginoon, binalik siya ulit ng Panginoon, pinaalala sa kanya, tinama yung puso, at binalik siya sa paglilingkod. Kasi katulad ng pinag-aralan natin kanina, pag na-enkwentro mo ang Panginoon at patuloy mo siyang ine-enkwentro, tinatama niya yung puso mo. At pag tinama niya yung puso mo, tatama din yung actions, yung words na lumalabas sa'yo, at walang ibang gagawin sa buhay mo kundi purihin lang at sambahin siya sa pamamagitan ng paglingkod, pagiging mabuting estudyante, magulang, pagiging mabuting Kristiyano. Maraming salamat po, Pastor Julio, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Ngayong Oktubre po, ang Elevate at Next Gen ay nagdiriwang ng Youth Month. Nasa puso ng ating simbahan ang pag-empower sa kabataan through Next Gen Kids Ministry at Elevate Youth Ministry. You can make an impact, be part of this movement of a building Christ-driven young generation. You are only young ones. So kahit nasa anong generation ka man, step out in faith and make an impact and empower the youth today. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless. God bless.